Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga solokte ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na napamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng happy birthday si Sister Evelyn Nobleza from El Shaddai, Virginia, Chapter USA. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 69 na mga comments. Nandyan din si Robel Ferrer Official, meron siyang 65 na mga comments. Uzay Neti, meron siyang 25 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 24 na mga comments. And Marjorie Minsais, meron siyang 24 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well, before tayo dadako doon sa mga maiinit na mga issue at saka ito ding mga pakalat na mga peking balita ng mga DDS kasi madidibang tayo. Dito muna tayo sa joke of the day. Ano sa Ivan? Alam niyo ba ang joke ngayong araw? Dismiss ho! Absuelto itong si Senator Marcoleta sa kanyang kaso dyan sa Comelec. Diba meron siyang problema mga kababayan? Ang kanyang kaso dyan is election offense. Pero na-dismiss mga kababayan, dinismiss ho ni Garcia. Nakakatawa talaga eh. Joke of the day from the Joker dyan sa Comelec. Ang daming ebidensya mga kababayan, di ba? Ang daming ebidensya. At mismo din, itong si Marcoleta ang nagsabi na hindi niya dinisclose doon sa kanyang susi ang kanyang contributors. Kasi daw, nag-request mga kababayan na hindi na lang daw ilagay ang kanilang pangalan doon at kung magkaano ang kanilang ilagay or magkaano ang kanilang ibinigay na pera, contributions or donor doon kay Marcoleta nung time ng election campaign mga kababayan. Diba? Supposed to be election offense na yon. Pero si Sir Ivan, nagdududa tayo mga kababayan. Kasi diba, hindi tayo nag-post doon sa Facebook account natin na alam ko ho, na ang desisyon ng issue or kaso ni Marcoleta dyan sa Comelec is ngayong araw, Wednesday. Pero hindi ako nag-post mga kababayan ng diba, supposed to be sasabihin ko na ngayong Wednesday, iiyak na naman ang mga DDS. Nagplano ako niyan na mag-post ako doon sa ating Facebook account pero hindi ko ginawa mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi nakita ko sa series of interview dito kay Garcia, parang takot siya kay Marcoleta mga kababayan. Correct me if I'm wrong, DDS. Diba? Parang takot talaga kay Marcoleta eh. Ang dami niyang palusot mga kababayan. Diba? Titingnan pa daw nila. Tapos magkakaroon dito ng final na decision this coming Wednesday. At saka meron pa daw silang titingnan mga kababayan, ibang anggulo. Diba? Nakakaduda talaga eh. Para bang, ang dami nga akong nabasa mga kababayan. Diba doon sa mga comment section, doon sa balita ng News 5, parang if the price is right daw, o baka nakatanggap ng maleta. Ayon ho sa mga comment ng mga netizen. Hindi si Seba nagsabi niyan, kundi doon ho galing sa comment section doon sa post ng News 5. Kasi yan ho ay napaka-joke talaga na desisyon mga kababayan. Diba? Pero syempre, according ho dito sa balita na daw pinasasampahan din ng kaso ang ilan sa kanyang mga contributors kabilang sina si Mike Defensor, si Joseph Espirito at saka itong si Aristotol Biray mga kababayan. So yung mga contributors ni Marcoleta, yun ay kakasuhan.
Pero itong si Marcoleta, dismiss ang kanyang kaso mga kababayan, nakalusot. Kasi kapag hindi ito nakalusot mga kababayan at saka guilty siya dito sa election offense, iyakan ang mga DDS. Kaya hindi ko nilagay yun kasi dudang-duda si Sir Ivan. So tama talaga ang ating duda. Kaya hindi na lang ako nag-post doon sa ating Facebook account, di ba? Agree ba tayo mga kababayan sa naging desisyon ho ng COMELEC dito sa kaso ni Marcoleta? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? Pero ang siguradong hindi dismiss dito sa kaso ni Sara Duterte. Ano Sir Ivan? Kasi nga diba kanina nagkaroon ng deliberation or hearing sa impeachment case ni Sara Duterte doon sa Kamara. At saka ang kanyang dalawang grounds mga kababayan, yung grounds sa kanyang complaint sa impeachment, sufficient in grounds. Ang ibig sabihin tuloy na tuloy ang impeachment trial kay Sara Duterte, ito na, formal impeachment proceeding mga kababayan, formal na ho yan. This coming March 25. Tuloy na mga kababayan. Diba DDS, iyakan ang mga DDS. Alam natin, sigurado na tayo na ito si Sara, mai-impeach yan dito sa Kamara or dyan sa Kamara mga kababayan. Kasi ang daming ebidensya At saka yung mga ebidensya, sufficient in grounds. Kaya yun ang nangyaring hearing kanina, tinitingnan nila kung maitutuloy ba to formal proceedings ang impeachment ni Sara this coming March 25. At tuloy na. Diba? So ipapakita ko muna sa inyo mga kababayan itong balita. For more details, let's watch this. Mainit na balita, idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, sufficient in grounds ang third at fourth impeachment complaints base sa desisyon ng House Committee on Justice. May inihaing magkahiwalay na mosyon sa komite para ideklarang sufficient in grounds ang third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at ang fourth impeachment complaint at wala namang nag-object dito. Ibig sabihin, uusad na ang House Committee on Justice sa susunod na hakbang sa impeachment proceedings, ang pagsasagawa ng hearing proper. Inanunsyo ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro ang tinawag niyang predetermined na petsa ng hearing na isasagawa ng komite sa March 25, April 14, April 22 at April 29. Connie? Yes, Tina, paliwanag lamang pag sinabi nating sufficient in grounds, iba pa rin ba ito doon sa sinasabing form or substance? Paano ba nagkakaiba dyan? Magkaiba yan kasi yung sufficient in form, tapos na yon. Ito yung titingnan nila yung actual complaint na inihain. Di ba kung notarized ba, pinirmahan ba nung complainant, alam ba niya yung kanyang inaakusa, may basehan ba yung aligasyon niya, may in-attach ba siyang mga dokumento. Tapos din sa sufficiency in substance, tapos na rin yon. Ang itong sufficiency in grounds, ang determination nito ay kung may basehan para magsagawa na sila ng hearing proper. Ang sinundan nitong step, Connie, kung matatandaan mo ay yung paghahain na dapat ng answer nung pinapa-impeach na official at yung magiging reply ng complainant. Pero sabi nga, dahil may waiver, yung mga complainant, di ba, na nagsumite sila ng manifestation na hindi na kami sasagot. Kasi wala namang sinagot. Oo, kasi para tumuloy na, at saka walang say-say kasi, sabi ng complainant, wala namang sinagot si VP Sara Duterte doon sa mga alegasyon namin. So, tinatawag nilang non-answer. Right. So, since non-answer for them, hindi na kami magsusumite ng reply. Pero kung inisa-isa ni Vice President Duterte yung mga alegasyon at sinagot niya isa-isa, doon sa reply ng complainant, sasagutin nila yon, yung mga sagot ni VP. Tapos pagkasagot nila, may 3 days pa dapat si VP, Sara Duterte, na magsumite ng rejoinder niya. Pero dahil nga, sabi ng complainant, hindi na kami magkakain ng reply kasi wala naman kaming re-replyan, sabi ng committee, wala nang pleadings na pwedeng isumite para dito. Alright. So hanggang doon na sa reply or manifestation of waiver noong mga complaints. So aabangan na lang natin ang March 25
committee Yes, hearing. hearing Alright. proper. Okay. Okay, so ito ang maganda mga kababayan kasi nga 'di ba nag-decide yung Kamara, meron ng desisyon inilabas na aprobado na tuloy yung impeachment case kahit naka-break o naka-recess. Tuloy mga kababayan. Tuloy ang impeachment kahit naka-break or naka-recess. Kasi nga 'di ba unlike sa last year, yung impeachment kay Sara doon sa Senado, 'di ba hindi yun natuloy or nakaproblema ng time na yon kasi nagkaroon ng recess mga kababayan. Nag-recess yung mga mababatas, so na-stop yon. Doon nagka-problema. Pero dito sa Kamara, kahit recess, kahit break nila ng mga mababatas, tuloy pa rin ang impeachment trial kay Sara Duterte. Ito din ang nakakatawa mga kababayan. Ano siya, Ivan? I am very sure, alam nyo na sumagot na ito si Sara sa mga algasyon sa kanya sa impeachment complaint. Sumagot na itong kampo ni Sara Duterte. Pero ang kanyang pagsagot mga kababayan ay hindi talaga sagot. 'Di ba? Palusot lang. Kundi ang kanyang tinira doon tungkol sa teknikalidad. Doon siya sumiksik mga kababayan. At yun ang ginawa ng kampo ni Sara Duterte at saka ni Sara Duterte. Ang ating inaasahan na lahat ng mga aligasyon sa kanya, yung grounds sa complaint na kanyang impeachment, dapat kanya sagutin isa-isa. Pero hindi niya sinagot mga kababayan. Kundi nagbabakasakali itong kampo ni Sara Duterte na problema na naman sa teknikalidad. Doon lang niya tinira mga kababayan. Nakakatawa talaga eh. Yun na ho ang pagkakataon ni Sara Duterte na siya ay magpaliwanag. Pero hindi niya ginawa mga kababayan, kundi palusot lang ang kanyang ginawa. Ipakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. Umani ng batikos ang hindi direktang sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon sa impeachment complaints. Ayon sa isang kongresista, parang pagmamaktol lang ang laman ng isinumiteng sagot ng Vice Presidente. Sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na nasayang ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang isang mahalagang pagkakataon para direktang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya habang nagpapatuloy ang proseso ng impeachment sa Kamara. Ani Luistro, binigyan ng Vice Presidente ng pagkakataong tumugon sa mga paratang na nakasaad sa mga reklamo, ngunit hindi umano nito sinagot ang bawat punto ng notice. Aniya, matagal nang naghihintay ang publiko ng malinaw na paliwanag hinggil sa mga alegasyon. Binatikos naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega V ang umano'y patuloy na pag-iwas si Vice President Duterte sa mga paratang kaugnay ng impeachment. Ayon kay Ortega, hindi direktang sinagot ang Vice Presidente ang mga reklamo. Dagdag pa ng mambabatas, mas marami pa umanong tanong ang ibinunga ng isinumiteng sagot dahil hindi nito tinugunan ang mga mahalagang paratang sa mga reklamo. Giit ni Ortega, ang impeachment ay isang konstitusyonal na proseso para panagutin ang mga opisyal at hindi dapat ito iniiwasan sa pamamagitan ng mga legal technicalities. Hindi pwedeng tantrums lang ang sagot, kailangan accountability. Yan ang komento ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa i-final na response ng kampo ni VP Sara sa impeachment complaints. Yung pagtawag nila ng basura at recycled yung kaso, ito na naman, yung lumang tugtugin ng pagtakbo mula sa responsibility and accountability. At itong kanyang pagsagot dito sa mga kaso na para bang spoiled brat, na pag pinagpapaliwanag, ang unang reaction ay mag-tantrums. Hindi tantrums ang kailangan ng taong bayan. Ang kailangan ng taong bayan, accountability. Iginiit naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na kailangan magpaliwanag ang bise sa paggasta niya sa 125 million pesos sa pondo sa loob ng 11 araw. Patungkol naman sa sagot ng kampo ng pangalawang Pangulo na walang katibayan na may kinontrata na ang bise para i-assassinate si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tinio, merong paragraph doon na nagsasabi, inakusahan daw siya na nangontrata para patayin ang Pangulo at iba pa, no? At wala daw anumang katibayan doon. Ang pinakakatibayan na mismo, yung siya mismo ang nagsasabi nito. No? Kaya kahit yung katotohanan na kitang-kita na ng lahat, dinideny pa. Ayon naman kay Navotas Lone District Representative Toby Tiangco, wala siyang pinapanigan sa kung sino mang kampo pero nagbigay siya ng kanyang opinyon sa posibleng gagawing hakbang ng kampo ni Vice President Duterte na dapat paghandaan ng mga complainants. Baka, no, hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam,
baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. Accountability at matibay na ebidensya aniya ang kailangang manaig sa proseso ng impeachment complaint. So malamang sa malamang, ito ang gagawin ni Sara Duterte. Yung sinabi ni Toby Chanco na malamang kanyang dadalhin ni Sara ang kanyang impeachment trial doon sa Supreme Court, mga kababayan. Dadalhin ito ni Sara doon sa Supreme Court. Ang ibig sabihin, magtatago siya sa likod ng teknikalidad. Ayaw niyang direktang sagutin ang mga akusasyon sa kanya, mga kababayan. O diba? Itong si Toby, booking. Alam na namin yan. Yun talaga ang gagawin ni Sara Duterte. Kasi ginawa na niya yan. Ginawa na ni Sara yan last year. Diba? Aasahan natin hindi talaga sasagot itong si Sara Duterte. At aasahan natin, sigurado na tayo, mai-impeach ito si Sara dyan sa Kamara. So ang laro na doon sa Senado, mga kababayan, doon na ang final. Doon na natin masaksihan kung ano ang gagawin ng mga senador dito sa impeachment trial kay Sara Duterte. Ang daming balingbing kasi doon di ba? At saka meron ding mga DDS na mga gonggong. So kaya kampante ito si Sara. Parang nilalaro lang niya itong impeachment trial niya dyan sa Kamara. Nilalaro lang ni Sara kasi kampante siya doon sa Senado. I don't think so. Mag-iba ang ihip ng hangin doon sa Senado, Sara Duterte. Meron kasing balita-balita, mga kababayan, na daw di umano itong si Congressman Sandro Marcos nakakuha na saktong boto doon sa Senado na pumabor sa impeachment trial kay Sara Duterte. Diba yun ang kumalat ngayon na daw itong si Congressman Sandro Marcos nakakuha siya ng saktong suporta ng mga mababatas dyan sa Senado na papabor sa impeachment trial kay Sara Duterte. At yan ay kaabang-abang, di ba? Sara Duterte, kumanda ka na lang. May impeach na itong si Sara Duterte. Mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Nakita na ba ninyo at napansin na ba ninyo na mukhang nakapokus ang Defense Council ni Sara Duterte, Vice President, sa issue ng impeachment na i-technical, isyong technical, yung proseso ng impeachment. Kasi ngayon, sa unang impormasyon na kanilang pinapalabas ng kailang defense group ay isyong may kaugnayan sa 1-year rollback. Para sinisilip nila na labag na naman sa saligang batas kasi wala pa daw 1 taon, meron namang impeachment. Na gusto nilang palabasin, labag nga sa batas pagka 2 impeachment sa 1 taon. Yan ho yung kanilang sinisilip na. Tinetechnical nila. Hindi sila nakatingin sa ngayon dun sa mga ebidensya. O posible naman, alam nilang napakabigat ng ebidensya pagka nagtuloy-tuloy ang paglilitis sa Committee on Justice at pag nakarating sa Senado. Sa Committee on Justice pa lang sa Kongreso, pag nagtuloy-tuloy ang paglilitis yan, lalabas at lalabas po ang lahat ng mga ebidensya at testigo. Yan siguro sa aking observation at opinion, baka ayaw nilang mangyari. Iniiwas sila dyan sa ganyan kasi malalantad at ilalantad talaga ng mga dokumento, ebidensya at testigo ano ang ginawa ni Sara Duterte sa Office of the Vice President at saka ho sa Department of Education noong panahon yun. Lalo na po yung di umano yung mga kayamanan na bilyon-bilyon. Mabigat po yung napakahirap nung idepensa. At saka yung on record na kanyang pag-uutos sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Isa pong krimen yan, pagbabanta. At yan ay labag sa batas. Higit sa lahat, yan ay betrayal of public trust. Na ikaw ay mag-utos at kunin ang buhay ng Pangulo. Yan ay national security concern. Threat yan sa seguridad ng Pangulo at ng bansa. Napakalaki po yun. Kaya yan ang mga posible ilan lang sa mga pwedeng iwasan
at gustong iwasan siguro. Dahil pag yan ay tinalakay na, makikita at maririnig ng taong bayan kasi live sa media at pag-uusapan talaga pag nag-umpisa ang trial. Okay? So ngayon, yan po yung update. Tineteknikal para palabasin, illegal na naman ang proseso. Samantalang, ang dapat pag-usapan ay ebidensya kung ano yung dahilan, bakit siya ay dapat matanggal sa posisyon at kung bakit naging betrayal of public trust. Ayan, ha? 16 po yung kanyang mga abogado, dyan sila nakapokus ngayon. Kaya kung maganda't abangan po natin ang matinding debate rito ng mga abogado at ang magiging proseso. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya yan ng Committee on Justice Chairman Chinky Luistro. Magaling na abogada, hindi nagpapapressure at trabaho lang ang kanya. Alam na alam niya ang rule sa impeachment at maging sa korte. Ayan po yan. Okay? Kaya ko ito tinatalakay kasi ngayon pong araw na ito ang deadline ng 10 working days para sagutin ng Office of the Vice President itong mga ebidensya at akusasyon laban sa kanya. Para alam niya at naibibigay sa kanyang pagkakataong aralin at magkomento, paghandaan yung kanyang depensa base sa substance na nakita na ng Committee on Justice na merong basihan para ituloy ang paglitis o trial. Ayan po yan. So, pero dahil deadline na nga, hindi yata malinaw kung ano yung sagot. Maliban nga sa isang technical na yung proseso na naman ang kanilang kino-question. Kaya inililihis na naman. So good luck sa magkabilang panig. Ako naniniwala sa aking opinion, hindi papayag ang mga membro ng komite at ng mismong komite ng Kongreso na technical sila. Okay? Ito ay kanilang itutuloy pag hindi nakipag-ugnayan ang kampo ni Sara Duterte sa proseso sa Committee on Justice. Siya yung magiging kawawa dyan dahil hindi naman kawawa o siya mismo ang gumawa ng dahilan na hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil hindi naman mapipigilan yung komite. Didinggin nila at pakikinggan ng lahat ng ebidensya at testigo. Kaya nga nag-file na po ng nirequest na ni Congressman Jukno na isang abogado na pangalagaan, proteksyonan ang lahat ng dokumento at testigo o posibleng testigo para sa hearing na gagawin. Mahalaga po yun. Kasi yung proteksyon at dokumento ay kailangan huwag itong masira, huwag itong mawala at sa halip pangalagaan para mailabas nila ang katotohanan. At yan din naman ang pagkakataon ng kampo ng pangalawang Pangulo. Harapin niya at idepensa sa tamang proseso. Hindi madadaan sa technical issue para pigilan ng Committee on Justice. Hindi po yun. Kung kino-question ng kampo ni Duterte ang legality ng proseso, Supreme Court lang ulit ang kailang pwedeng puntahan. Ang Kongreso at hindi kayang pigilan yan dahil mandato, obligasyon, ang impeachment process sa ating Kongreso bago makarating sa Senado kung kinakailangan. Yan po yan. Pero siyempre, marami na namang magagalit, marami na namang magko-comment ng suntok sa buwan. Sasabihin, bias tayo, sasabihin, balimbing pa raw, lahat ng klase, sasabihin may maleta. Ay, sawan-sawa na po ang tao dyan. Lahat ng inyong mga sinasabi, hindi na ho yung pinaniniwalaan. Maniwala kayo. Ako, kahit na araw-araw, oras-oras, pinipersonalin nyo, inaakusahan nyo na kung ano-ano, walang epekto sa akin yan. Di ba? Nalalaman ng taong bayan kung sino ang may laman at wala ang sinasabi. Sino ang kapakipakinabang ang sinasabi at komento. At sino din ang mga taong sarado ang isip dahil iisa lang ang kanilang pinaniniwalaan. At alam din natin ang mga taong bukas ang kaisipan, matatalino, professional, alam ang tamang proseso at paghahanap ng hustisya. Iyon ang mahalaga. Yung pagiging diktador
Mahilig sa shortcut. Dahil naamana nila sa kailang amo. Walang kaso-kaso, tumba lang ng tumba. Ayan ang inyong pinanguhugutan. Maling-mali yan. Madala na kayo. Matuto na kayo. Sino ba ang gumawa niyan? Ayun, nakakulong na. Sa ICC. Kasi kahit siya presidente, mali yung pamamaraan ng kanyang paglilinis ng gobyerno. At yung mga biniktima niya at naging biktima, may karapatang magreklamo. Kaya, nakulong siya. Ayan ang inyong sinusundan eh. Shortcut. Siga-siga. Gusto nyo, kung anong gusto nyo, yun ang mangyayari. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng maging banana republic ang Pilipinas. Demokratikong bansa. Batas ang mangingibabaw. Hindi ang iilan lang. Okay, so forward tayo. I am sure nakita nyo na ang picture na yan, mga kababayan. Picture ni Jam Magno doon sa Cebu City, sa Mandaue, sa Visayas Hub ng Bagong Pilipinas, mga kababayan. Di ba naalala nyo ba na nakapunta ako dyan? Di ba dyan pa nga kami nag-podcast, mga kababayan? Di ba? Kasama ko si Montintinig, si Sir Glenn, kasama ko si Tiatan, si TPL3, si Pastor, si Mac Pablo, at saka meron pang dalawa na mga vlogger, mga kababayan na kasama namin. Di ba? Doon ho kami dyan, doon ho kami pumunta sa pinuntahan ni Jam Magno. Ang dami hong nagpanik, mga kababayan. Ang dami hong na-stress sa picture na yan. Diba? Ginamit pa nga yan ng mga DDS eh. Tapos ginawa nila ng AI na picture, mga kababayan. Kasi nga na-stress sila sa picture na yan. Si Jam Magno, mga kababayan, siguro lang magkakaroon siya ng programa. At sa ang kanyang programa, doon gagawin sa Mandaue Hub sa Bagong Pilipinas. Kasi inibitahan siya, mga kababayan, ng taga-PCO. So malamang sa malamang magkakaroon ng programa dito si Jam Magno dyan sa Cebu City, sa Visayas area. Dapat lang, mga kababayan, ito ang maganda na dapat merong mga vlogger na mga Bisaya na kukontra dyan sa radio station sa Cebu City. Kasi nga, di ba, ang dami nagsumbong sa atin. Sabi na, Sir Ivan, ang mga radio station dito sa Cebu City, puro talaga mga napapakalat ng fake news, puro atake kay President BBM, DDS style talaga, mga kababayan, DDS style talaga. Actually, maka-DDS ho karamihan sa radio station dyan sa Cebu City. Kaya dapat, merong grupo, mga kababayan, na mga vlogger na kukontra din sa kanila, na nakabase doon sa Cebu City. Malamang sa malamang, yan ang plano. Ito maganda. Yan ang kaabang-abang, mga kababayan. Kasi alam mo natin ano ang kaliber nito ni Jam Magno. O, di ba? Yan ang maganda. At saka dito, doon din, mga kababayan, that time, nandun din ito si Yusek Claire Castro. Nagkaroon pa nga siya, di ba, ng interview, mga kababayan, at saka press con doon. So, ipapakita ko muna sa inyo ang press con ni Yusek Claire doon sa Mandaue, Cebu City. For more details, let's watch this. May we ask po a reaction from the palace regarding the statement of VP Sara Duterte in an interview yesterday sa Digos City where she stated, and I quote, "Marami siyang kakulangan bilang presidente, hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at eskandalo sa paggamit ng pera ng bayan." Salamat po. Okay. Nakakuha po ako ng transcript niyan. At napansin ko po na maaari na ganito ang nagiging sagot ng Vice Presidente dahil nafi-feed siya ng mga maling impormasyon. Okay, may isang reporter, hindi po natin alam kung sino, ang tanong ganito, and I quote, "Ma'am, ang mga OFW, masamang-masama ang loob kay PBBM lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating mga kababayan. Ano take nyo?" Unang-una, dapat ang reporter, alam kong hindi kayo parte doon, dapat pag nagtanong sa kanilang ini-interview, ay mayroong facts, mayroong resibo. Katulad ng sinabing masamang-masama ang loob kay PBBM dahil hindi sinalubong sa airport, saan nanggaling ang kwento na yon? So, ngayon, dahil mali na yung premise, sumagot ang Vice Presidente. Ang sabi niya, nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan sa overseas. At yon, nabanggit mo nga, marami siyang kakulangan bilang presidente. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente dahil pinagmumulan din ng fake news yung tanong ng ibang reporter.
So sana maiwasan ng ibang mga reporter, I'm not pertaining to all of you because I know you're all professional here. Iwasan yung ganon, especially kung ang reporter nito ay kaalyado niya or hindi. Mas maganda na maging neutral sa pagtatanong para makapagbigay naman ng matalinong sagot ang ating Vice Presidente. Now, patungkol sa maraming kakulangan ng Pangulo. Unang-una, mas maganda po sana na gamitin muna ang mata at tenga bago ang bibig. Dahil pag inuna natin ang bibig at hindi ginagamit ang mata, tenga at utak, magkakamali kayo ng sagot. Especially patungkol dito sa nangyayari sa Middle East. At doon sa statement ni Sara Duterte, mga kababayan, na marami dang kakulangan si President BBM. At noong time na sinagot niya ang tanong ng isang reporter na marami daw nagagalit na OFW dahil hindi sinalubong ni BBM yung mga nagsidatingan ng mga repatriated OFW. Diba? Peke yun, mga kababayan. Yun lang ay gawa-gawa ng isang reporter na itanong niya doon kay Sara Duterte. So dahil sa statement ni Sara Duterte, siya ay pinagtatawanan, mga kababayan, dyan sa post ng Newswatch Plus. O, diba? Marami pa hong mga laughing emoticon kaysa nag-agree sa sinabi ni Sara Duterte. Ang ibig sabihin, tapos na ang Duterte era. Marami hong nagagalit kay Sara Duterte. Marami na hong nagagalit sa pamilya Duterte dahil kay Sara Duterte. Di ba? Pinagtatawanan lang si Sara, mga kababayan. So before tayo magpatuloy, syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds. Yun ang una na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Rosemary Castillo, Samway Vlog from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Bilma Dangtayan Abela. Nandyan din si Florifigo Mapak, Leonardo Manansala, Lolo Birana. I-shoutout natin si Monalisa Mercado from Aurora Province, Leonora Segundo Tapel. Nandyan din si M.E. Corazon Santos, Evangeline Borgonio, Rick Bernal. Hi to Llewellyn Manuel from Calgary, Canada. Nandyan din si Jad Siv, Ryan Inecosi, Jocelyn Flores, Rosita Santos. Hi to Maxit 100 and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa mga mainit na mga issue, siyempre sa good news muna tayo para malaman ho ng mga DDS at natin kung ano yung tinatrabaho ng ating presidente. For more details, let's watch this. Tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong tiwala at kontento sa trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay batay sa first quarter 2026 nationwide survey na isinagawa ng Pulse Asia. Sa naturang survey, tumaas sa 36% ang approval sa performance rating ng Pangulo mula sa 25% Marso noong nakaraang taon. Bukod dito, tumaas din ng 10 puntos ang approval sa trust ratings ng Pangulo kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Isinagawa ang survey mula February 27 hanggang March 2026 sa 1,200 adult Filipinos na may 95% confidence level. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na alisin muna ang pass-through fees sa mga sasakyang nagbabiyahe ng agricultural products at essential goods. Ito ay para maibsan ang pagtaas pa ng presyo sa harap ng global economic pressures. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., may nakarating sa kanyang ulat na may ilan pang barangay ang naniningil nito sa bawat sako ng palay at sasakyan. Kaugnay niyan, iniulat din ng Pangulo na mamamahagi ang Department of Agriculture at BFAR ng tig 3,000 pisong fuel subsidy sa mga magsasaka at mga mangingisda. Target din na ipamahagi sa Abril ang 2,000 pisong tulong pinansyal sa bawat agricultural workers sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Muli, nananawagan ako sa ating mga local government unit na siguruhin wala ng pass-through fee na sisingilin. Sana matigil na ninyo po ito dahil ang epekto lamang nito ay pinapagmahal ang presyo ng ating mga bilihin. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19,
ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Ito ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino sa harap ng mga hamong dulot ng kaguluhan sa Middle East. Sa katunayan, pinangunahan mismo ng Pangulo ang pamamahagi ng 5,000 pesos cash assistance sa tricycle drivers sa Metro Manila simula ngayong araw. Ang bawat dagdag sa presyo ng gasolina, kabawasan sa kita ng tricycle driver na si Domingo. 200, 150 lang gas ko. Pero ngayon, na 300 na, doble. Makabili sana ng bigas, saka mga gasto sa bahay. Kaso, tumaas yung gas, wala na. Para maibsan ang pasanin ng mga tsuper na bugbog na sa pagsirit ng presyo ng langis, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga tsuper. Ginawa ang ceremonial distribution sa mga tricycle driver sa Santa Mesa, Maynila. This is just the beginning of a distribution. This is something that we have to do because of the sudden increase in oil prices. We have to do this para matulungan naman ang ating. Malaking pasalamat po namin, nagkaroon kami ng gantong ayuda po. Medyo magaan din dahil may tulong na konti. Magabili ng bigas, magagas ng full tank. 139,000 mga tricycle driver sa Metro Manila ang target mabigyan ng ayuda sa ilalim ng Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Makatatanggap din ng tulong pinansyal ang mga tricycle driver sa labas ng NCR at mga tsuper ng jeep at ride-hailing app sa mga susunod na araw. Nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan at talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Asahan po ninyo na kami po ay nakabantay at nakakapag-aalalay sa lahat ng ating mga kababayan. Maghahandog din ng libreng sakay sa ilalim ng Love Bus program sa Cebu, Davao at Metro Manila para makatipid ng pamasahe at gasolina ang mga commuter at motorista. Babawasan na rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang singil sa passenger service charge, landing, parking at iba pang fees. Kontrolado na rin ang pagtaas at pagbaba ng airfare dahil pinaikli na sa 15 araw ang pagre-review ng fuel surcharge. Ito ay makakatulong para bumaba ang gastos ng mga airline at ang mga pamasahe sa eroplano. Pinarerepaso ni Pangulong Marcos ang patakaran sa lisensya, permit, clearance at certification. Tignan ninyo kung alin dito ang pwede munang suspindihin o di kaya ay babaan ang mga sigil upang makabawas sa mga iniintindi ng taong bayan. Pinaalalahanan din ng presidente na bawal munang maningil ng kahit anong bayarin na may kaugnayan sa graduation. Tiniyak ni Pangulong Marcos na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para maprotektahan ang Pilipino mula sa matinding epekto ng krisis sa gitnang silangan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated ng ika-20 Kongreso. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng organisasyon gaya ng pagsulong ng reforma at pulisya na tumataguyod sa gender equality at women empowerment. Tiniyak din ng Pangulo ang pagpapaigting ng mga hakbang para tugunan ang pangangailangan ng mga abusong mga kababaihan at kabataan. Maari nang makuha ang qualified PhilHealth members ng hanggang 20,000 pisong halaga ng gamot sa ilalim ng gamot program. Sakop nito ang 54 na uri ng gamot gaya ng hika, diabetes at alta presyon. Para makapag-avail ng naturang serbisyo, kinakailangang rehistradong PhilHealth member ang individual. Enrolled sa isang PhilHealth accredited consulta provider, may reseta ang pasyente at valid government ID. Ngayon mga DDS, sabihin nyo sa amin na walang tinatrabaho ang ating presidente or walang ginagawa ang ating presidente.
O di ba, busy-busy? Hindi naman yan kasi katulad ni Sara Duterte na busy lang yon sa paninira. O di ba ngayon, nagising na ang taong bayan, pinagtatawanan na itong si Sara Duterte. Pinagtatawanan lang ng mga DDS na bumaliktad na. Mga kababayan, meron hong nagbigay ng sakit ng ulo na naman dito sa mga DDS kasi hindi nila inasahan na tumaas yung survey rating kay President BBM. Ang ibig sabihin, dumadami na ho yung mga Pilipino nakagusto sa trabaho ni President BBM. 'Di ba? Nakita ba natin yung survey ng Pulse Asia? Tumaas ho. 'Di ba ang kanyang performance survey rating ay tumaas ng plus 11. At saka ang kanyang trust rating mga kababayan tumaas ng plus 10. O, di ba? Dumadami na ho ngayon ang nakontento sa trabaho ng ating presidente. Kasi ang inaasahan mga kababayan na mga DDS na mas lalagapak pa ang survey rating kay President BBM. Gusto nila kasi na ganun na balita na lumagapak or bumaba ang survey rating kay President BBM. Pero iba ang nangyari. Tumaas DDS. O, di ba? Aasahan natin yan na sa ibang mga survey rating din na mga firm, tataas din ang mga survey ni PBBM. Kasi umepekto na ang tinatrabaho ni President BBM. Marami na rin mga nagising mga kababayan tungkol dito sa pagbulgar ni PBBM sa mga korap na mga opisyal dyan sa ating gobyerno. Naintindihan na nila, pero ang mga DDS, panic mode na ngayon. Kasi lagi lang nilang sinisiraan mga kababayan. Pero ang mga paninira ng mga DDS, hindi na umiipekto. Nagising na ang taong bayan. So anyways, kasama din natin, nandyan si Sir Jaime Serinas, Shirley Risman, hi to Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan din si Sampaguita Rose from US, hi to Marjorie Minsais from Australia. Isyadat natin si Elizabeth Bacolcol, Apolonio Nocido, Rosalinda Gali, hi to Tony De Los Reyes from New Jersey. Nandyan din si RJA Itarxa, Josephine Gallego. Isyadat natin si Ashin from Greece, Evelyn Garcia, Nino Piramo from Ordanita City, Pangasinan. Nandyan din kasama natin si Ruben Gorospe, Llewellyn Manuel, Myra Domingo, Aspernito, and hi to Aurora David. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Itong maleta issue na to, ang highly suspicious yung timing kasi and very malicious dahil nilabas ito sa kalagitnaan nung confirmation of charges hearing. At kung titingnan natin, last year pa pinag-uusapan ito around September, October yung maleta issue na yan. Lumabas si Gutesa, na umatras din, ganon. That was the opportune time for these 18 ex-soldiers humarap doon at magsabi sila nung kung totoo yung sinasabi nila. Kaso they had to pick this time. At ngayon, may mga nagagather kami na information. Ngayon nga, isang objective nun is to tarnish the image nung ICC para we'll use this as a basis to call for a mistrial dun sa The Hague. So that's one. Pangalawa is yung destabilization. Ginawa nila ito, they were hoping it would trigger an outrage or mass defection sa AFP the day before the 40th anniversary ng EDSA. So that's the second objective. Then the third is to preempt the impeachment against Sara. So yun yung nakita namin na all-in-one itong proyekto na to. And well-funded siya. Well-funded, information namin, 300 million pesos ang ginastos ng Duterte camp para dito sa buong operation na to, kasama na yung mga incentives for the ex-soldiers. You seem to be in the know about Digong's arrest. Could you walk us through? Paano mo nakuha yun? Since 2017 po kasi, I have been engaging with the ICC dahil kami basically yung first nag-file ng communication kasi we were working with si Jude Sabio, so the late Jude Sabio. So eventually,
since that time, nakikipag-ugnayan kami, no? From collating pieces of evidence, then gathering witnesses. So from that point on, very close ang interaction. So yun po ang naging engagement doon. Sinong tingin mo ang pupusasan, susunod na pupusasan ng ICC? Ganito po, I'll try to be general about it. I believe they're pursuing at most 4. 4 more? 4 total, kasama na si Digong. So, that's Digong, Bato, Bongo, and Albayalde. So, the 4 most guilty or integral dun sa buong extrajudicial killings, sila yon hinahabol at this point. Meron kang idea kung kailan i-issue yung warrant? Yung kay Bato, let's just say it's hanging. Meron ba yan o wala? Ngayon kung yung kay Bongo tsaka kay Albayalde, hopefully within the year, lumabas yun. Yeah. Wow. Within the... Mayroon kaming bali-balita na you were offered a 10-digit amount para wag i-push yung mga kaso. So, this was way back in 2024 nung I issued a statement na magfa-file ako within the next few weeks ng plunder cases against Bongo. So, ang nangyari nun, may intermediary na nag-reach out sa akin. Actually, 4 yung ginamit na intermediary ni Bongo to offer various amounts. Sino-sino? Siguro off the record na lang Pero magkano talagang offer? Kasi 10 digits would be 1 billion. 1 billion. At least. Oh yeah. Ang sinabi sa akin ng isang intermediary, ang offer ni Bongo is sky's the limit. When he clarified, aabot ba to ng 1 billion? Sinabi niya, oo, kahit 1 billion. Kaya yun yung sinabi niya sa akin, kahit 1 billion. Saan kaya niya kukunin yung ganong kalaking halaga? Marami siyang pagkukuhanan kasi talagang... you were able to ascertain na talagang kay Bongo yung offer? Yes, kasi may 3 pang nag-offer na magkakaibang mga personalities So, talagang Anong pero yung source iba, mo ng plunder case at that time, sir? 2 po. So, isa yung sa Frigate, yung sa Frigate scam. Then, yung isa is yung CLTG, yung mga iba't ibang construction. So, 6.6 billion pesos worth of contracts. Total nito, mga 200 contracts ito. In-award nila simula nung mayor si Digong hanggang presidente. Have you or will you file the plunder cases? I already filed. You already filed. So, kaya nga nung in-offer yon, yung kung ano yun, suhol na yun para wag ko i-file, sabi ko, dahil in-offer mo yan, agahan ko yung pag-file. So, I filed right away sa DOJ 2, then eventually, pinasa ko na sa... Kung binigyan ka ng offer, you must have airtight evidence. Yes. Alam nila kasi talagang I was able to get the contracts ng yung CLTG. Tatay talaga ang nangyari, merong AAA na contractor, hindi sila qualified Parang bilang yung license sila. So AAA, Diskaya is one of them. Ginagamit na front, tapos may joint venture. Pero lahat ng pumipirma sa mga kontrata, even sa cheque, is the father and the brother of Bongo. So, this is a prima facie case. Kasi itong ginagawa nga kila Diskaya and the others, hindi mo pa alam kung sino yung proponent Ito, maliwanag yung proponent. Siya talaga. Proponent ng project? Ng project. Si To Bongo. be implemented by this construction company? Yes. Natalino yun? Yes. So, ang head of agency na pumipirma ay si Digong na siya yung EA nung mayor OP at nung at that time. SAP siya nung
presidente. As you're referring to at the time na mayor si ex-President Duterte and then naging presidente No, eventually. so na-cover yun from mayor to presidente. So kailan na tinatag yung TG? I think mga 2000, they started mga 2007, 2008 eh. 2000. So meron si Digong. So meron silang mga kontrata at that time. Nung time na yon, anonymous pa si anonymous pa si Bongo or hindi naman siya prominente. So they got away with it. Kaso nung naging presidente na, special assistant to the president na siya at alam na ng mga tao na talaga siya yung So nakalimutan nila yon. So nag-spill over hanggang 2020 I think. If you compare actually yung SAP at that time during the time of President Duterte and the SAP now, parang mas visible nga siya at that time. Senator, we'll continue with this line of questioning. But may question si Amy Anastasio. Sabi niya, can you please support? Yes. Miss Anastasio said, being a former naval officer, how does it make you feel hearing Senator Marcoleta na i-give up na lang natin yung mga Kalayaan Islands? Ito kasi, yung mga ganitong statement supposed to be before, would create outrage would trigger people na talagang i-condemn. Kaso ni-normalize nila kasi during the time of Digong, rin siya he gave much leeway sa China towards yung West Philippine Sea. And in fact, sa AFP, he literally ordered the AFP, specifically the Air Force and the Navy, not to conduct EEZ patrols during his term. So ganun to. Kaya ito ngayong statement ni Marcoleta, true to form ito, na talagang they're being backed by China. Isn't that treason, yung ginawa ni Marcoleta? In the liberal definition, yes. Yes. Pero kasi yung legal definition kaya nga kailangan natin i-amend yung batas na yan to cover these acts. Kasi dun sa legal definition ngayon, kailangan time of war. So yun yung technicality nila. But I agree with you na itong statements na to, these are treasonous. In fact, branded sila those senators who are supporting this position. Mga chinador ang tawag sa kanila. Yeah. But parang normalized nga. Normalized. And they are not penalized sa election. Supposed to be, pag sinabi mo yan, ka na? Branded ka na, hindi ka na mananalo. We had a guest earlier last time, si Larry Gadon. Yes. Sabi niya naman, dinaya daw siya ng digital platform at that time for the elections. Kung bakit daw pumasok yung isang senator na sabi niya rank 30 naman naging number, tinalo pa si Erwin Tulfo. So this accusation was thrown out there. So lalo na magiging magiging prevalent itong 2028 kasi much is at stake even sa China kasi in relation dun sa mga plano nila sa Taiwan. So kailangan yung Philippine president would be their ally, just like what happened before. In fact, Senator, yung kwento ni Larry Gadon sa amin the last time, nagpatakbo pala ng elections, hindi na Smartmatic, pinalitan, di ba? Ito sa Diskaya Corporation. Yeah. So ganun nga yun. At kaya maraming maraming kailangan natin bantayan in the coming months and years. Senator, why is it so hard to attain justice? Tingnan mo dito sa Pilipinas, tingnan mo si Bato, yung mga iba, hanggang ngayon wala pa, hindi pa sila na-aresto. Yun ho dapat dapat singilin dito is yung DILG kasi it's within their shop tipo ang dami nang nawawala si Bantag, di ba? Si Leonardo,
si Atong Ang, tapos ngayon ito si Bato. So, paano to? Wala nang accountability. Kailangan, di ba? Pero Tito Mon, Senator, with all due respect, as a lawyer, di ba? Ako gusto ko sana, kung if ever may kaso laban sa kanila, i-file dito sa Pilipinas para makita naman functioning tayo. Well, pwede naman yon. Kaya nga sinasabi ko lang, itong justice system natin, it functions sa mga regular people. Pero when it comes to somebody like Duterte, yung stature, mahirap kasi may intimidation, may coercion, may corruption involved. Ito nga, si Bongo lang. Kita mo. Last year 2 years ago ko pa final. Ano na nangyayari dito? Yung final mo? Yung final ko. Wala diba? nangyayari. Open and shut case Saan yun. pa ngayon? DOJ pa rin. Nalipat na sa ombudsman. Pero di ba, dito mo makikita how siyempre, yung iba dyan, mga appointees nila, di ba? Tapos may mga connect sila. But right now, Ombudsman Remulla is sitting. Definitely, appointee naman ni BBM. How come hindi gumagalaw? Well, I hope pinapaspasan nila yan. Kasi tinitignan ko, ang pinakang barometer natin dito yung ginawa nila kay Senator Bong Revilla Ano lang yun? 1 month lang yun. Bilis lang. Ang bilis. 90 million yung kaya case. kagad, 90 million. So kung gusto mo, may paraan. Did you bother to visit the ombudsman and, follow up on the case since meron ka namang na-file talaga? May mga conduits. At alam nila na priority ito. Sabi? Nasa fact-finding phase daw. So titingnan natin. Yung ganong alibay, siguro pwede yan. A month or 2. But if, kunyari, 6 months down the road, wala pa rin. May problema dito kasi maliwanag inaward talaga niya. So may conflict of interest. It fits sa definition ng plunder. Lahat Kasi yung cheque, nakapangalan sa tatay at kapatid So maliwanag na ang nag-benefit yung pamilya within the fourth civil degree. Yeah, fourth degree of consanguinity and affinity. So ito, first degree sila So, normally pag nag-file ka, merong reply yan. They have to answer. Was there an answer file already? Wala pa nga So, yun na nga the very basic, di ba? Start. Hingan nyo ng counter So, wala affidavit. pang investigation? Wala pa. Fact-finding, lahat ng binigay namin, galing ng COA, DPWH, these are official records. Official records. So, yun. Sana. So, it's another proof na how power and money can actually tinker with the justice system. Clint, may katanungan yung isa sa mga viewers natin. Si Maini DG. You have been known for speaking out on transparency. What reforms do you think are still urgently needed in our government institutions? Marami po kasing bawat ahensya, I think alam din ito ni Sir Mon, na bawat ahensya may peculiar mode of corruption. 'Di ba? Hindi ito may general. Unique per agency. May unique. LTO, pero customs, same heart and spirit. Yes. So, diba? Pero ang pinakang common dito yung sa procurement. Yung procurement, ang pwede rito is kailangan talaga merong live streaming ng bidding processes aside dun sa screening na talagang pagka pinadaan mo sa AI yung mga lahat ng mga nasa GIS na mga AAA contractors, lahat, makikita mo kung sino yung may mga kamag-anak Pero alam mo, Senator, in my experience, I was also head of agency before. Kung talagang corrupt ang sa taas, duduga talaga, gagalaw at gagalaw talaga ito mo. Especially mga itong GBAC, mga itong general appropriations. Yeah. It doesn't work kasi talagang niluluto lang talaga ng mga corrupt. Lulutuin lang talaga ito. Sayang ng government time, effort, and money. Talagang lulutuin lang. Pag gusto talaga maging corrupt, lulutuin. Yes, but ito naman yung kasi when I've been teaching sa
sa graduate school, specifically on public policy. Dini-divide ko yung corruption sa dalawa eh. May top-level corruption, tsaka yung bureaucratic corruption. Yung sinasabi niyong top-level corruption, pagka yung presidente corrupt, talagang sunod lahat yun. Ganon. Pero in the case ni, let's say, ni President Aquino, and I saw that for myself, Bureaucratic corruption. hindi siya kumukuha, pero the bureaucratic corruption remained. I've seen that Diba? also. Kaya marami kayong nirereklamo even during his time. Kasi nangyari pa rin yung Senator, corruption. to be relevant lang, ngayon, top level o bureaucratic corruption? Based on your in your teachings. Let us test that theory. Ganito, sabihin natin, let's say, a little of both. Diba? Yung bureaucratic corruption kasi, hindi siya mawawala kasi they're not doing institutional reforms. Systemic. So yung sinasabi kong, kunyari, sa customs, kung gagawin nilang paperless yan, yung digital, yung contact-free transactions, kaya sa Singapore, wala yun. Yung sa procurement, yun nga, kailangan may, yung live streaming, yung bidding processes, and can now be used as evidence against in court. So, may kopya kagad ng COA, ombudsman, tsaka agency, para makikita kagad. At Ang decorum and everything during the bidding process. Yes, mahirap kasing gumawa ng corruption na ng krimen na may recorded na . So, these are some of the reforms. Ngayon sa naman sa BIR, yung sa di ba? Kahit yung capital gains tax lang. Walang transaction windows. I've been proposing transaction windows para hindi yung nag-uusap kayo ng ganon. So, marami per agency, maraming pwedeng gawin. Ito may question ho ulit from Pagchekwa. Pakisabi po, maraming salamat po sa kanya at sa grupo ng Magdalo at napakulong ang Berdugo. Sino kaya nire-refer nila? Mukhang si ex-President Duterte ang nire-refer. Tama po ba yun? Maraming salamat din po sa ninyo, paniniwala at suporta. So, balikan natin yung pag-usapan natin yung corruption. So, sa tingin mo, what's happening right now, both leadership and bureaucratic corruption nangyayari? I think si President Marcos also, much like President Aquino, hindi nila forte yung anti-corruption . So, kailangan nila ng mga reformists within the ranks para lang itulak ito . So, ganun yung nangyari. Kaya yung bureaucratic corruption, tuloy-tuloy lang. To be honest, kung ako naniniwala ko dapat it behoves on the leader talaga, Senator . Ako na-experience ko mismo, if the leader is not ready to fight corruption, yung mga reformist na malalagay sa head of agencies, away lang abutin. Away lang at aalis. At paano? At paprajikin. No, paprajikin talaga. Paprajikin ka kasi, example lang, kunyari sa PhilHealth. Gagawa ng kwento. Kunyari sa PhilHealth, maglagay ka dyan ng reformist, pero hindi anti-corruption crusader yung presidente. Ang mangyari doon, grabe yung sindikato dyan. Sa yung mga fraudulent claims, ganon. Pagsubukan niyang tanggalin yung mga, i-rotate niya yung mga tao to break that syndicate, paprajikin siya. Iintrigahin siya, nasasabihin siya pa yung nangihingi sa paningin court. So, ngayon, yung presidente na nasa Ivory Tower, ang tendency niya is paniwalaan yung mga informant. So, mawawala. Magiging casualty of war pa. So how would you rate the BBM presidency when it comes to corruption? When it comes to corruption, mediocre talaga. No? Mediocre. Because hindi naman yun yung parang primary agenda niya . Diba? Sir, may isang question lang ako, sir. Balikan natin yan. Interested ako dyan . Sabi ni Arnold Tanwatkyo, ano po ang kahinatnan ni Senator Bato and others with regards sa EJK, and when is this po? Thank you and congratulations sa programa nyo. Ito po. Thank you po. Ang hino-hope ni Bato and the others ay umabot sa 2028 at makaupo si Sara Duterte.
So ang hope nila diyan ay sit it out. Sit it out, tapos pagka nakaupo na si Sara, they will order the agencies na wag huliin itong mga ito. So they can now walk around freely. Kahit na meron man silang warrant, hindi sila makalabas, but within the country, makakalabas sila. So yan yung game plan nila. But kung magkamali sila at kung tutukan na nito ni Senator John Vic, ni Secretary John Vic Remulla yung trabaho niya, na hanapin yung mga pugante, edi pag nahulian, diretso yan sa Do dahil. you think John Vic Remulla is enough resources to look for the pugantes? I think ang kulang sa kanya yung dibdib eh. Oo. Kabado. Ayaw niyang hindi pa siya ready banggain yung mga Duterte. That's his primary. Pero when you say that, hindi pa ready na banggain ng mga Duterte ni John Vic. If you would study his statements public statements, wala siyang sinasabi against Sara. Wala. In fact, all praises pa siya kay Sara Duterte nung tinanong siya about her. So, wala siya. So, ginagawa niya, dinadirect niya yung kanyang mga yung focus niya sa mga low-hanging fruit, mga hindi politically neutral targets. Mga sinasabi niyang paglinis ng pulis tapos na. So nasa BFD na siya ngayon. Pero right after na-announce niya yun, a week after, may mga nang-hold up na pulis. Sa Cavite ba? Las Piñas ba yun? So yun yung part ng bureaucratic corruption. Paano mo paano mo masasabing malilinis mo kung wala ka naman mga polisiya para linisin yun. So yun. Yun po yun. Ako, Senator, quite frankly, think ko inevitable at this point in time if elections were held. Naniniwala ako Sara Duterte will win. I know ticklish sa atin to, but I have to say this. So, moving forward from today until 2028, what do you think must happen that your agenda will bear fruit to stop this? Ang pinaguhugutan ko naman is yung ginawa namin with former Vice President Binay. His numbers then around this time, mga 2 years before the elections, were way higher than where Sara is now. Yeah. Mga nasa 70s siya eh. May ibang survey pa, low 80s siya eh. Then we started exposing yung iba't ibang modes of corruption. So, na-expose siya, bumaba yung numero niya. Nakita ng mga tao. Yung corruption sa Makati, etc. Yes. So, we're hoping to do the same. Pagka lumabas itong sa impeachment, lumabas yung different anomalies na involved si Sara, yung bank accounts niya, magugulantang sila. Ang problema ko kasi, Senator, right now, ang tinitingnan ng tao ganito. 145 or so million yung supposedly corruption ni Sara Duterte. But ito kasi, alam mo, problema na natabunan nito sa flood control projects na in the billions talagang nakawan ngayon eh. Trillions na actually, Senator. Talagang karumal-dumal na rin talaga. Ito actually, that's the narrative nung kampo nila. Parang tinitrivialize yun sa kanya, tapos minamagnify yung ganito. But the fact of the matter is, pinag-uusapan natin yung corruption nung time ni Duterte. Trillions din eh. Kaso hindi lang na-publicize the way it was, the way it is now. Kasi kontrolado nila nun iba't ibang ahensya eh. Ngayon ganito, di ba yung sa Farmally and the others, so kung yun. Ngayon nandito, yung kay Sara hindi yan 125 million lang. 145. Actually 125 yung 125 yung isa, may 650. 650. Tapos may 8 billion. 8 billion yung laptop na overpriced laptop. Department of Education. Then meron siyang 7 billion unauthorized cash So advances. May 12 billion na
disallowances. May mga disclosures and investigations na ba on this matter? Yes. Doon sa nung ginawa yun sa Quadcom. Plus, ito yan. Yung na-discover namin na bank accounts back in 2016, more than 2 billion pesos ang pera nila sa bangko sila ni Manscarpio. And I claim na ito galing sa illegal drugs. Pero walang lumalabas na mga documentation on this one, Senator. Well, That's why ang problema na juxtapose sa sitwasyon tabon talaga. Yes, kaya nga dito sa impeachment, lalabas yon. Kasi exemption sa AMLA, sa Anti-Money Laundering Act, yung impeachment. Kaya lalabas itong bank accounts. Pag nakita yun ng mga tao, ngayon makikita nila na... Anong estimate mo yung pera dyan sa bank account niya? Na gusto mong ipalabas? More than 2 billion pesos at least. Mga over a period of how many years yung nakuha nila yan? Ang dalawa ho kasi, meron siyang nung 2011 to 2013, the whole family, bawat miyembro ng pamilya ay tumatanggap ng payout every 6 months from a drug lord named by Las Cañas. So ngayon, meron silang dividendo. 40 to 50 million every 6 months ito. And makikita ito ng tao. Noong ko pa ito nilalabas, kaso nga, they attacked me as the messenger to dilute the message. Kaya hindi binibigyan ng attention. But now, ito na, it will be validated by the Anti-Money Laundering Council mismo. Kasi papatawag sila eh. Ganun po yun. Bakit hindi ba pwede lumabas yan na, if it's really there, hindi ba pwede lumabas without impeachment proceedings? Bawal eh. Nakalagay doon. Except during cases of impeachment. Ang bank secrecy law, sacred siya. So yun ang doon. May katanungan na, Clint? From Kenneth, ano po ang naging negosasyon niya noon sa China para sa WPS kasi hanggang ngayon, wala pa ding malinaw na sagot tungkol doon? Ito yung isa sa inakusa sa akin nila, noon. Enrile at that time, sa Senado. Enrile lahat. And actually, si Enrile, he was just being, cryptic. Wala siyang direct accusation. Si Diladigong, sinabi nila, binenta ko yung Scarborough because of that. Ngayon, alam nyo, siguro kung may mga 300, 400 times akong nagpaliwanag nito. Meron pa akong video with my explanation, lahat nilabas ko. Kaso nga, if you don't want to find out, hindi mo talaga makikita. Ngayon, kinasuhan nila ako nito nung panahon ni Duterte na binenta ko raw yung they filed treason cases against me, tapos iba-iba pa. Dinismiss ito lahat. Hindi na nga nag-file ng motion for reconsideration kasi nga wala eh. Okay. Ngayon, ang nangyari nito, ang background nito, back in April of 2012, kung maalala po nila, kahit i-google nila ang sitwasyon nun sa Scarborough, binaha ng barko ng China yung Scarborough. Almost 100 ships in and outside Scarborough doon. So nagkaroon ng impasse. Yung militia. Oo, tatlo yung Coast Guard vessels natin confronting almost 100 vessels ng China. Nagkaroon ng impasse yung front channel, which is the Foreign Ministry at DFA natin, hindi na sila gumagalaw. Tapos there was a fear now na magkaroon ng miscalculation, nagtututukan na ng baril eh. So I was designated by President Aquino at the time as the back channel negotiator. Okay. So sige, we communicated with the Chinese embassy. Ito, gusto mag-open ng back channel ni President Aquino. Akala kasi ng mga the way they are framing it kasi na pagka yung back channel negotiator, it's illegal. No, it is a foreign policy tool. Di ba? Kayo ho, di ba? You've been doing back channel din with them. Panahon namin, panahon ko. Oo, nung panahon ninyo, di ba? Kasi may mga
mas malawak yung latitude ng back channel negotiator kaysa sa front channel. Unofficial Unofficial. No, it's official pero hindi siya harap, hindi siya muka. So maraming na-resolve na di ba yung Cuban Missile Crisis, na-resolve yan through back channel negotiation. So anyway, so doon ako naitalaga. So ang mission ko kay President Aquino is mapaalis yung mga barko ng China without surrendering our sovereignty. Incidentally, I was the principal author of the Philippine Baselines Law, the only law that is recognized internationally na atin itong Scarborough and Kalayaan. No? Did you succeed in your mission? Yes. So ito nga, within 3 months na back channel negotiations, so from almost 100 ships in and outside the Scarborough, I brought it down to 3. Hanggang ngayon 3 lang. Wala na yung mga Ang tanong dito, kung binenta ko yung Scarborough, bakit sila umalis? Di ba? At kung binenta ko yan, dapat sinasabi ng China, binenta na ni Trillanes yan. Amin na yan. Kaso, Sasabihin talaga nila yun. Hindi naman nila sinabi doon sa in fairness, doon sa arbitral tribunal, 'di ba? So anyway, in fact, so ganun ang nangyari. So I succeeded in my mission. Ngayon nung 3 na lang naiwan, sabi ko doon sa China, sa kausap ko, pag hindi nyo inalis yan, magfa-file ng case si President Aquino. Hindi sila umalis, so na-file yung which was successful. Which is now the basis of this. So yun lang po yun. And mismong si Senator Enrile, in his interview, nilabas nila yan nung pandemic ni Digong. Inanong siya, ano bang kuha nito ni Trillanes? Sinabi niya, si Trillanes, gusto niya kasing paalisin yung mga barko. There you go. Yun naman ang gusto ko talaga. Yun ang mission mo. Yun naman mission ko. So, siya na mismo yun, kung binenta mo yun, sasabihin ng China yun. Sigurado yun. To undermine. Yeah. Oo. And that was an impossible task. Paano mo napaalis yung mga barko? Ang dami-dami, katapos naging 3 na lang. Negotiations. Nung time na kasi na yun po, una-una si Hu Jintao yung presidente noon, hindi si Xi Jinping. Pareha sila yung US tsaka yung China. Meron silang change of leadership that would happen November of that year. So ginugroom nila si Xi Jinping at ayaw nilang magka-gulo-gulo muna. Same way nung time na yon nangyari yung sa Senkaku rin with Japan. Doon rin nagkaroon din sila ng impasse, eventually na-resolve din. Yung US naman, ayaw din nila ng gulo kasi si Obama noon was running for election. So all parties involved wanted to de-escalate the situation. So it was the perfect time to negotiate for their pullout. And ganun po yung nangyari. Ngayon, iba na si Xi Jinping na. Circumstances have changed. The foreign policy has changed. Yun po. Senator, balikan natin yung usapang corruption. Kasi talaga, concern natin yan ngayon. Pinag-uusapan namin ni Tito Mon the other time that ang unemployment rate right now is at 5.8%. That's kung 110 million. Kung 110, that's almost 10 million. Unemployed Filipinos, may dependence yan. So economics talaga grabe affected, rising fuel prices, everything expensive. Yeah. So corruption plays a vital role on how we can recover. Naniniwala kasi ako na itong paghabol nila kay Sara, anti-corruption campaign, dapat sampantay kasi sa mga nangyayari sa flood control para maniwala ang tao. Otherwise, sasabihin lang talaga political persecution, pinipersecute nyo lang si VP Sara eh. Dapat patas para maniwala ang tao. Walang naniniwala eh. Ako, I would agree in a perfect world, ganun dapat. Kaso ngayon, it's an imperfect world that we're living in at highly polarized. Hindi ba lack of leadership yun? Siguro may mga political considerations. Sabi mo nga kanina, kulang sa dibdib. Maaring ganon. But si President Marcos, to be fair to him, he never fashioned himself as the anti-corruption crusader to begin with. Kumbaga, parang he was just he was primarily pushing for unity, di ba? Tapos continuation ng
mga policies ni Digong. At kami naman doon sa opposition, we were happy na hininto niya yung EJK. Na he stopped running after the media personalities, political personalities. This is the democratic space that we longed for during that time. So kaya, kumaga, it was a big relief. So right now you're not opposing this administration. Hindi na kayo opposition technically. No, ang description ko na middle forces na eh. Yun po. Sir, meron question ulit dito from MIPS 3528. You were persecuted by the Duterte administration. Ano po ang opinion mo if sakaling mananalo si Sara Duterte sa 2028? Do you still hold grudges? Grudges ba ito? Hindi naman kasi grudges eh. Hindi naman ako na may personal talaga eh. In fact, even si former President GMA, nagpakulong nga sa akin. Pero after that, live and let live eh. Hindi ganun yan. Ang primary concern ko is kung ano yung kabubuti ng bansa. Pero kung sa 2028, ang demokrasya natin ang pinili siya, edi we need to respect that democratic exercise. Kagaya nung nangyari kay Duterte noong 2016, when he won, kahit inoppose ko siya nung kampanya, nag-step back ako para makita kung paano siya. In fact, lahat ng budget ni President Duterte at that time, hindi ko kinontra. Kasi yun yung mekanismo niya para mapatupad niya yung pangako niya sa taong bayan. Hindi ko kinontra. In fairness. Pero nung nagpapatayan na, teka muna, paano gagawin namin? Di ba? We were expecting the different agencies to do their thing. Kaso wala. Ngayon nagkanda kami ng investigation sa Senate, na na stonewall kami doon, then wala nang ibang choice. Yun na yung court of last resort, nag-file na kami sa ICC. So, ganun yun. Hindi naman po kami Ito si Paul Padilla. Ewan ko na lang, ito tanong na to eh. Hindi ko to Is he still friends with Nick Faldon? Definitely not po. No? Na-expel na Relief. Na-expel na namin yan si Faldon sa aming grupo as early as 2006. No? So, may sariling mundo yan. Anong sabihin? May isa question si Buboy Riosa. Sino susuportahan mo sa 2028? Ayan, magandang tanong. Sino? Ako po, ang susuportahan ko po si Senator Risa Hontiveros. I was thinking you'd say that. We go way back. Tapos nakita ko siya, kasi kailangan yung pamantayan. Yung pamantayan na hinahanap ko sa isang magiging presidente natin. Ang unang ko is kailangan mabait na tao, mabuting tao. Hindi, kasi pag masamang tao, mahirap maglumabas ng mabuting polisiya sa isang masamang tao. So mabuting tao, kailangan may vision. May vision, may leadership, at may kakayanan na magawa yung vision na pinapangarap. Senator, yung allegations on the PhilHealth involvement ni Senator Hontiveros, hindi ba niya sinasagot ito? Sinasagot niya po. At every forum. Kagaya nga nung sa akin, kita nyo, ilang years na yan, I've been accused. Every time sinasagot ko po siya the same way that I answered I think kulang pa sa palabas si Senator Hontiveros. Kasi if you lost the common tao, you'd think na tumitira marumi rin. Yun po yung kagaya nga nung, di ba yung in-explain nyo, yung nangyari sa inyo. Pagka meron kayo nakante na gusto nyong magreforma, gusto nyong gumawa ng tama, pero nakanti kayo na sindikato. May kwento. Babalikan may narrative. Babalik tayo. Pwede ho. Ganun. Pwede? Babalikan niyo. May balita ka ba na nung araw, kaya daw sila yung mga sinasalvage nila, ay yung mga bataan o mga tauhan ng mga sindikato na sinusuportahan ng administrasyon ni Digong. Ano po yun? Ano po yun? Yung kasi sa panahon niya? Parang ang sabi daw, yung mga pinapatay, mga tauhan yan,
nung sindikato na karibal ng sindikato na sinusuportahan ng mga Kontra negosyo, ganun ba? Oo. So, ganun po yun. Yun po yung sinabi sa amin nung mga naging testigo namin. Si Las Cañas. Si Las Cañas kasi talagang core group siya nung Davao Death Squad eh. It was designed that way. So, pinahunting talaga nila yung mga karibal. Pero yung yung mga kakampi, specifically si Michael Yang, pinoteksyonan nila. Hindi nila Tapos ganun din itong special advisor yun. Oo, ginawa niyang special advisor. So, itong pati yung PIDEA, kinokontrol nila yon. Pero may drug charges ba against Michael Yang? And just, to be fair about the situation. Meron siyang report. Itong mismo si Colonel Acerto na Drug Enforcement Group, sinabi niya yan, he was trying to forewarn si Digong nung when he was president na layuan mo to si Michael Yang kasi based sa namin, drug lord ito. But the question is, until now, wala nagpa-file kay Michael Yang. Why is that? Na for a drug lord, for kasi drug nga activities. si Wilkins Villanueva na tao niya nung nasa mayor pa siya, yun yung ginawang PIDEA. In fact, nung sa Quadcom, tinatanong mismo si Wilkins Villanueva, bakit hindi mo hinahabol si Michael Yang? Nasabi ni Colonel Acerto na incidentally parang mistahan niya sa PMA. Drug lord yan, pero palaging nawa-whitewash. Walang report, pinapatay nila yung report. I'll cite another example. Alam niyo yung nahuli yung sa magnetic lifters, yung Yes. nailabas nila sa Cavite, tapos Yung nakahuli dun, sila pa na disgrasya eh. hindi, iba yon. Yun yung cylinders yon. Cylinders. Yun yung 6.4 billion. Ito yung 11 billion. Ito yung nakuha sa Cavite. So, nakuha na nila, pero yung mga K9, nung inaamoy nila, umupo siya. So, positive ito. Si Digong mismo yung nag-clear eh. Hindi yan. Ano yan? Mali ang report nyo. Kasi mga bata ni Michael Yang yon. So, pagka Michael Yang, protektado. Yung magnetic lifters na yun, hindi magnetic. Ika nga. May loob siya na halo sa loob, may laman sa loob. So, ginamit nila yung lifters as the container. Ano nangyari sa mga investigators doon? Na whitewash. Kaya walang biruin nyo, ilan yung nahuli? Yung sinasabi nyo kanina, yung 6.4 billion na shabu. Ang nahuli doon, ang nakakulong lang doon, yung si Mark Taguba. Mark Taguba. Sino tinuturo ni Mark Taguba na mastermind? Si Pulong, tsaka si Man Scarpio. And yet, siya lang yung nakakulong. Diba? So, dito mo makikita yung na talagang naproteksyonan sila. Tapos yung mga pinapatay ng mga Chinese drug lords, mga kalaban ni Michael Yang, sa kabilang triad yon. Kasi maraming triad eh. So yung mga karibal, yun ang pinapatay. Yun ang narinig ko rin eh. Kaya kino-confirm mo lang yung mga narinig ko na yung pinapatay yung kalaban ng sindikato na sinusuportahan nila. I mean, right now, since they're obviously not in power, even si Rudy Duterte is already in the ICC facing trial. Bakit hindi ito napupursu? Bakit? Ngayon nga, pinupursu eh. Ngayon kasi up to kailan ba? Early 2024, magkasanib persa naman sila ng Marcos administration. So early 2024 lang naghiwalay. To show proof ba there's earnest effort talaga sa sinasabi natin, di ba? And ito na, a lot of these things are coming to light dahil wala na nagsusuppress. May tanong, ikaw na magbasa. Hindi nyo ba? What can you say about Tulfo? H. Tulfos. What can you say about H. Tulfos? Especially Ben Tulfo. Favorite brother. Ganito po yan. Alam naman natin ang Tulfo brand, ang original, si Ramon. Si Sir Ramon. So, in-embrace ng mga kapatid. So, iba't ibang personality. Ako, naka-engage ko na in a very, very positive way si Senator Raffy Tulfo.
Ngayon ko lang na meet si Sermon. So hindi naman kami gaano nagkaka. Si Senator Erwin Tulfo, ini-interview niya ako nung time na nasa media siya. He was a journalist. So nag-engage din kami, okay naman. Itong si Ben Tulfo, nagkaroon lang kami engagement sa Senate nung nagkaroon ng issue doon. So, ano nangyari? Ano naman? Makulay nga. In fact, makulay nga. Senator, di mo supportan si Mayor Lenny? Yes. For I was 2020. going to ask that question. Opo. So, ganito po, may proseso kasi yung middle forces. Ngayon, nagpipilian between Senator Risa, Senator Bam. Si Mayor Lenny, nagsabi na siya na hindi siya tatakbo. Ako naman, pag sinabi mo sa akin hindi ka tatakbo, I'll take your word for it. Pero kung sasabihin niya tatakbo siya, dapat sumama siya doon sa proseso. Ngayon, kung gagawin niya yan next year, parang unfair naman. Uulitin natin yung... So, you're pushing for Risa. And who's the Vice President? Depende na yun sa kanya. Kasi I'm also pushing na magkaroon ng coalition between the Marcos administration and the middle forces. So kung si Senator Risa yung presidente, pwedeng let's say si Senator Erwin Tulfo ang Vice President. Parang ganon. Yun yung ideal picture na I have in mind. Identified ba ang mga Tulfo sa BBM administration? Hindi ko alam. Basta ako, tingin ko kay BBM, weakling siya. I think so. I must agree. Na parang may void of leadership kaya nagkakaganito. Mahina. Kumbaga, kung may rating, needs improvement. Can improve on this. Ano yung Bardagulan? Bardagulan na. Bilis naman. Mawawala na si Senator. Ganda pa naman ang usapan dito. Yan na. Bardagulan questions. Yung mga questions. Sir, basically, yung Bardagulan rule is one name, one comment from you. Ganun. Siyempre, ito popular. Digong. Verdugo. Sara. Krung-krung. Naku, pareho kayo ni Montulpo kasi sinasabi. Makakahama ako nito, in-endorse ko si Sara Duterte. Pulong Duterte. Ano ba to? Yung bully. Robin Padilla siguro ito. No. Robin Hood Padilla. Robin Padilla, ano ba? Parang paano ba patulong na lang ako. Actually schoolmate kami sa Siena nung elementary. Schoolmate ba kayo? Younger ako. 2 years ahead ko Siena pambabae yan. Nung hanggang elementary. High school kaya lumipat na ako Angelicum ng high school. So schoolmate na lang. Schoolmate. Ito, Rodante Marcoleta. VP na ito. Magaspang. Parang aso. Wala na ba? Ito pa. Mahaba pa na to. Bongo. Siya'y corrupt. Baka malibel ka rito. Hindi. Final ko na yung case to prove my claim. Saldico, fugitive. Bato de la Rosa. Fugitive. Akala ko sabihin mo pugante. Gloria Arroyo. Ano ba to? Sayang. Diba? Sayang? Yeah. Sayang. Bakit nasabi sayang? Kasi she had the presidency for 9 years. She really could have actually 10 years 10 years. So she could have done more. And yun Kaso yung Di ba she did more?
Lenny Robredo. Sayang din. Sayang din. Bakit sayang? Kasi late siya nag-decide last time eh. Parang ang nagiging tendency, parang pinapartidahan yung kalaban. And with much at stake, and for people of action, just like us, naghahanap tayo, kailangan proactive ka. Alam mo yung what's going to happen, dapat you do everything you can. Hindi yung tagal pa naman dyan, pito-pito muna ako. Sipol-sipol muna. Hindi maganda yung dating sa akin. Would you have agreed, sandali lang, would you have agreed kung buhay si Jesse? Si Jesse, siya yung naging presidente? I believe so. Kung noong 2016, Yes. palagay ko, Magaling yun. baka siya yung ginawang vice president ni Mark. Yan na, sayang. Oo, dapat ngayon, siya. I met him at the time when I was with Senator Rocco in his office. DDS Vloggers. DDS Vloggers, ano to? Sina Nuisance. SAS. Nuisance. Sino ang mga cringe-worthy politicians for you? Mga cringe. Worthy andiyan dyan si Alan. Cayetano. Alan Peter Cayetano. Oo. Tapos, kasi, for those who know him, tapos makikita mo siyang luluhod siya sa, magdadasal. Talagang kikilabutan ka eh. Ganun. Okay, so kasama din natin, nandyan si Ninita Floro, Los Makiber, Marilyn Digma, John Guerrero. Nandyan din si Olivia Lupigaleng, shoutout natin si Joan Acosta, Fibro Nula, Paul Magalong, Ding Manlait, nandyan din si Erma Apostol, Art Espihon, Matandang Pugi, Bernie Labo-Labo. Shoutout natin si Alex Yumol, Lindon Alinio, Den Churugo, and hi to Josefina Chico. Okay, so mga kababayan ko, diyan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa aming bayan. Lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba upang hingin ang iyong patuloy na gabay at proteksyon para sa aming Pangulo na si President Ferdinand Marcos Jr. Panginoon, bigyan mo po siya ng malinaw na pag-iisip, matibay na loob, at pusong tunay na nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Naway patnubayan mo ang bawat desisyon na kanyang gagawin upang ito ay magdala ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa aming bansa. Dinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama.
hanggang Mindanao. Boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watak.